Magma siya, pero para sa akin, bago yun siya nga verse, no? Labi na itong, lalo na itong verse 4, suriin ang bawat isa ang kanyang sarili kung mabuti ang kanyang ginagawa. Amen? No? So, kita, ultimo sarili natin ang dapat natin usain kung yung ginagawa ba natin ay naaayon pa ba sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? No, kasi minsan, or madalas, porque Christian ka na, akala mo tama na lahat yung ginagawa mo. Pero hindi mo pa rin alam, meron ka pa rin palang mali, or meron ka pa rin nagagawa na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen? No? Sa verse 5 na sabi, sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Amen. So, kita lang gihapon di ay, no? Na yung mga bagay-bagay na ano sa ating sarili, tayo rin pala ang magdadala ng lahat niyan. Tayo pa rin ang magbabago ng lahat ng yan. Sa pamamagitan ng pagsusuri natin sa ating sarili kung naaayon pa ba ang lahat na ginagawa natin para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ang ikatatlo kay motivate. No? Basahin natin na siya sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Wapo po na siya na verse. Kaya favorite kita ko siya na verse, no? Makahatag din siya sa koan. Palulay na. Courage. Kalasigan. No? For I know the plans. Meron kasi, sabi nga dito sa verse 20 na, chapter 29, verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalat inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para tulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Verse 12, kung maganap ito, kayo tatawag na lapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Amen? No, napakagandang verse, no? So, kami dyan kanunay yun ako hindi na-apply sa mo ang kinabuhi. No, nga, wala din laing kuan sa to ako di ang Panginoon lang. Amen? No? So, dapat i-exercise natin na i-motivate natin sa ating sarili na dapat lagi natin iisipin na ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay na nararapat para sa atin. Amen? Kasi minsan, or madalas, di ba, meron tayong hinihingi sa Panginoon, tapos, hindi pinapahintulutan ng Diyos na ibigay sa'yo. Amen? Kasi, ang Diyos nga nakakaalam kung karapat-dapat ba niya ibigay sa'yo o hindi. Amen po ba? No? At sa Jeremiah chapter 32, buksan din natin. Maganda rin yan siya, no? Verse 27. Sabi dito, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. No, napakagandang verse. Di ba? Na nasabi dito na walang mahirap para sa ating Panginoon. Walang imposible para sa ating Panginoon. Amen? No? So, kana siya nga verse, dapat dito na siya ikuan sa kong sarili. Hindi ta magsalit sa pangako ng iba. Amen? No? Kaya papakyas ba yan na siya? Pero pag si Lord, ibibigay niya talaga yan. Lalo-lalo na dito sa sinabi niya na ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. So, ibig sabihin, lahat kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen? No? So, ang number 4 kay Rachel. No? Hindi Johannes. Buksan po natin sa aklat ng Ephesians. Chapter 5, verse 27. Ang likot naman ng TV.
Mahina ang kuryente. Amen. No, sabi nga dito, Mahinang smart. Mahina lang isa. ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia. Marilag, banal, walang bakit at walang anumang dumis o kulubot. Amen. No? So, ibig sabihin, tayo mga Christian, kumbaga, di ba yung ating yang sa Roma chapter 12. 12 verse 1 and 2, di ba? No, na kailangan humarap tayo sa ating Panginoon. Yung ating buhay, yung ating sarili, iharap natin sa ating Panginoon ng banal at kaaya-aya sa kanyang harapan, di ba? So, sumpay na siya na gusto ng Panginoon. Amen? Na ganoon din na iharap din natin sa kanya ang ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia. Marilag, banal, walang dumis, batik at walang anumang dumis o kulubot. Amen. So, kita church, di ba? Gusto ng Panginoon na maging ganun tayo. No? Maging ganun tayo na walang kulubot, marilag sa harapan ng ating Panginoon. At ang pinakalas is strong. No? So, mabasa natin sa Hebreo. Pareho kong agripod. Hebreo chapter 10, verse 25. Ano yun? Nakapunta very strong, di ba? So, paano tayo magiging malakas? So, kailangan natin ito. Sabi dito sa 25, at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi, palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. So, yung ginagawa natin itong pagtitipon-tipon, ito ay makapagbibigay sa atin ng lakas. Amen. No? Kasi, dito natin natututunan. No? Natututunan yung lahat ng mga bagay na gustong ipaunawa sa ating Panginoon. Ngayon, kung hindi ka dadalo sa mga pagtitipon-tipon, so, ang mangyayari niyan, wala kang makukuha kumbaga, yung spiritual mo ba, gutom siya. Kaya pag may dumating ng mga pagsubok sa buhay mo, hindi mo siya makakayanan, no? So, sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon, doon tayo lumalakas, yung ating spiritual na pamumuhay at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen. At sa yung supporting verse niya na Isaiah chapter 41. Buksan po natin yan. 41 verse 10. Malapit na po tayo matapos. Sabi dito, ito pa ang isang magpapalakas sa atin. Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita, at tutulungan, iingatan, at ililigtas. Amen. No? So, napakaliwanag ng mga talata na ibigay sa atin ng Panginoon. Lalo-lalo na sa talatang ito na kung saan tayo kukuha ng lakas sa pamamagitan ng pagkakatipon-tipon natin. Amen? At kanino? Sa ating Panginoon. Amen? Dahil sinasabi niya dito, ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. So, yun lamang po, palapakan po natin ang ating Panginoon.
Very interesting na to ang topic, no? Smart. So, as a Christian, or being a Christian, be smart. So, mode na siya. Always na to, remember ang mga letters na S, M, A, R, T, smart. Christian, be smart. So, S, strong, M, motivate, A, accountable, R, radiant, T, transformative. So, natay mga, makita ninyo din, natay mga verses nga among ipambutang. So, ihatag na ko for further explanation guys. Yan, magnanay. Okay. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen! The last time is, pero, siguro naman lahat tama, di ba? Hindi naman pa parang si Lord na hindi tama. Amen. No? So, smart. So, ang among una kay, asa ganun na siya? Transformative. Transformative. So, basahon sa nato sa Economos na transformative daw sa Romans chapter 12 verse 1. Ayan, no? Dapat itong ibasa na ito ganina na, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin ay namamanhit sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsalbasin. Amen, no? So, kaya yan ang verse na inuna namin kay Juan. Sabi nga dito na kailangan natin na ang ating sarili ay ihandog natin sa ating Panginoon na kaaya-aya. Amen po ba? No? So, muna siya ang among giuna ko para sa atong mga Christian, dili na sapat nga tawagon lang ka na Christian. Amen. Kailangan makita talaga ng mga tao na nabago ka. No? Nabago yung pamumuhay mo. Nabago yung mga sinasabi nila dito na yung mga makamundong mga nakakahiligan mo. Amen? So, tanan to dapat mabago siya. Amen? No? So, ang amon kaduha kay Motivate. motivate. Accountable. So, makita ko natin na siya sa Galatians chapter 6 verse 4. Kung namin mga Bible, palihog na lang po ninyo sabay, no? Para kahit pa paano makaraos dito. Amen. Chapter 6 verse 4. To 5. Yan, hindi akong mga kaugan. Amen. Sabi po dito, To adyo na. suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. 5. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sarili pasanin. Amen. So, bago po di siya ng verse.